Nung college po ako, sa hindi po nakakaalam, ang kurso po na kinuha ko ay BS Psychology. BS Psychology. Meron po ako mga ka-psych dito, mga ka-psych. Mga graduate din po ng psychology. Nandiyan po si Coach Norman, si Partner Wendy. Sino pa ba yung mga psychology dito na nakapagtapos din ng psych? Opo, hindi po psychotic ha. Psychology graduate. Okay? Ang course po namin, ang akala ng maraming tao ay para kumausap ng baliw. Yan po yung, ay, psychology kunin mo para kumausap ka ng baliw. Kaya siguro dito ako napunta sa business na to kasi ang daming baliw dito, di ba? Baliw na yumaman, baliw na umasenso. Tama ba? Tama ba? Tama, tama. Philippine Normal University pero pang-abnormal yung kurso namin, psychology. Actually, yung course po namin, nakafocus po sa 90% ng population, which is yung mga regular, yung walang hindi sintu-sinto, ganon. Wala namang mental deficiency. So actually, yun po yun. Yung 10%, yun po yung mga psychiatrist. Sila po yung nakapokus doon. So yung 90% ng population, yung mga pangkaraniwang tao na nangangailangan ng tulong sa kanilang mental health, yun po yung kurso namin. Yun yung focus noon. Kaya ang naging trabaho ko po, guidance and counseling. Naging guidance counselor po ako. Napunta po ako sa guidance and counseling na stream. Okay, so yan po yung inaral ko noon. Meron po akong isang paboritong tumatak sa akin nung college ako. No, tumatak talaga sa akin na lesson. Ako po kasi masipag po ako mag-aral. Lingid po sa inyong kaalaman, magna cum laude po ako, di ba? Alam niyo naman yan. So talagang sinipagan ko mag-aral, talagang ginalingan ko mag-aral. With the hope na pag nakagraduate, gaganda buhay. Hindi naman. Nakagraduate lang pero hindi gumanda yung buhay. Pero hindi yun yung issue natin ngayon. Ang gusto ko sabihin sa inyo, meron po akong isang paboritong lesson nung college po ako na hanggang ngayon tumatak po sa akin. At naging, yun din po yung naging reason kung bakit hanggang ngayon o bakit ngayon ito po yung buhay na nararanasan po namin. Kumbaga nakatulong sa akin, naging guide ko sa sarili kong buhay. Hindi lang siya nanatili sa lesson lang sa school. Kasi maraming lesson sa school hindi mo nagamit sa tunay na buhay. Tama, mali. Tama ba? Maraming mga lesson sa school na hindi mo nagamit sa tunay na buhay. Halimbawa, si Jose Rizal, marami siyang naging babae, di ba? So hindi po natin dapat ina-apply sa tunay na buhay yon. Tama ba? Tama ba? Parang ganon. So, meron ako isang lesson. Ano tong lesson na to? Okay. Para mabigyan ko ng ano, finding x at y, bakit ka iniwan? No? Hinahanap pa yung x eh, di ba? Sa mathematics eh. Tama. Yung mga pinasaulo sa iyo yung chemical tables, di ba? Yung chemical table of elements, sinaulo nyo. Ano yung letter H? Present ba kayo nun? Ano yung letter H daw sa table of elements? Hydrogen, no? Tama. Hydrogen. Hydrogen. Ano yung gold? Ano yung chemical symbol ng gold? AU. Oh, present ha? O ngayon, may tanong ako sa inyo. Pag pumunta ka ba ng bilihan ng ginto, sasabihin mo, pabili po ng AU. Hindi, di ba? Kailangan lang marami ka salapi. Yun yung totoo doon. Pag bumili ka ng ginto, kailangan marami kang pera. Hindi tatanungin sa'yo kung ano yung chemical symbol muna ng gold, di ba? Bago ka pagbentahan. Yung AG, alam niyo yung AG? AG, silver. Sabi, no? NaCl. Ayan yung mga sikat na hindi ko makakalimutan. Eh. NaCl.
Na, sodium, Cl, chloride. Sodium chloride. Ano yan sa totoong buhay? Yes, asin. Correct. Table salt. You know? So, kung hindi ka naman magiging chemist o whatever, hindi mo magagamit yung mga pagsasaulo mo nung table of elements. Pero, yun nga, itong tuturo ko sa inyo ngayong gabi, natutunan ko po ito nung college, na ituturo ko sa inyo para maitama natin ang takbo ng buhay natin. Ready kayo? Tandaan na kayo? Sisimulan ko po ito sa isang malupit na kwento. Sisimulan ko po ito sa isang malupit na kwento. Gusto nyo ba ng kwento? Yan. Iba, no? Yung mga LMC weekend finisher dyan. Kamusta? Nakakamiss ba? Nakakamiss mag-LMC? Tatlong araw tayo magkakasama, no? Tuwing umaga tayo magkakasama. Hanggang gabi. So anyway, meron po akong isang kwento. Meron pong isang mangingisda. Ito na yung kwento. Merong isang mangingisda. Yung mangingisda po, nandun po siya sa dalampasigan, namimingwit, nagre-relax-relax. Alam niyo yun, nakatry na kayo mag-relax-relax. Ayan, nakapag-relax-relax na ba kayo? So namimingwit siya. Tapos, merong isang businessman na lumapit sa kanya. Sabi niya, "Boss, anong ginagawa mo dito?" "Eto," sabi niya, "namimingwit." Sabi, "Oh, bakit pamingwit yung gamit mo? Ba't hindi ka gumamit ng lambat para mas marami kang mahuli?" Sabi ng mangingisda, "Para saan?" Sabi ng businessman, "Para pag mas marami kang nahuling isda, mas marami kang maibebenta. At pag mas marami kang nabenta, makakabili ka ngayon ng bangkang maliit." Sabi nung mangingisda, "Para saan?" Sabi, "Pag nakabili ka na ng bangkang maliit, makakalayo-layo ka na ng konti at mas marami ng isda ang pwede mong mahuli sa dako pa roon." Sabi nung nangingisda, "Para saan?" Sabi nung businessman, "Para pagka marami ka nang nahuli, dahil meron kang maliit na isda, mas may bebenta mo yung maraming isda, makakabiling ka ngayon ng mas malaking bangka." Kasi may maliit na bangka na siya eh. Bibili daw ng mas malaking bangka. Sabi nung nangingisda, "Para saan?" Sabi niya, "Para saan? Pag meron ka ng malaking bangka, mas makakarating ka na sa laot. May malaki ka na ring lambat. Mas marami ka ng mahuhuling isda. At pag mas marami ka na nahuling isda, mas marami ka ng pwedeng ibenta, makakabili ka na ng barko, hindi na bangka." Sabi nung nangingisda, "Para saan? Pag nakabili ka na ng barko, na marami ka ng pwedeng mahuling isda at marami ka ng tauhan, makakabili ka pa ng 5 pang barkong mas malalaki." Sabi nung nangingisda, "Para saan? Pag meron ka ng 5 barko na malalaki, mas marami kang makakarating na sa laot. Nasa deep blue sea ka na. Ang mga uhulihin na doon, yung mga toneladang mga isda, mga tuna, mga sardinas, at kung ano-ano pa, magiging milyonaryo ka na." Sabi nung nangingisda, "Para saan? At pagka naging milyonaryo ka na, marami ka ng mga barkong nangingisda, pwede ka nang pumupo sa dalampasigan, mamingwit-mingwit lang, at pa-relax-relax lang, nang hindi mo na iniisip yung iyong kinabukasan." Sabi nung nangingisda,
Eh ano bang ginagawa ko ngayon? Sa lahat po ng nakasunod sa kwento, para saan? Para, para saan yung kwento? Wala lang, gusto ko lang magkwento. Masaya ako eh. Ay, nasundan niyo yung kwento. Nasundan niyo yung kwento na sana po no, may natutunan kayo dun sa kwento na yun. Pero ang totoo, hindi pa mayaman yung nangingisda sa dalampasigan. Kasi ah, hindi naman siya, yun nga, hindi pa siya kilala, hindi pa siya mayaman. Wala po siyang mga sobra-sobrang yaman. Kaya parang ang tanong niya, bakit kailangan ko magpayaman ng gusto? Para saan? Eh ang ending naman ng mga mayayaman, eh yung kagaya lang din ng ginagawa ko. Tama, di ba, na nagre-relax, nasa dalampasigan, nagre-relax siya. So parang ang tanong niya sa isipan niya, bakit kailangan kong umasenso? Bakit kailangan ko yumaman? Eh, yung ending naman ng ginagawa ko, kagaya ng tinanong mo, is the same thing, no? It's the same thing nung mga gagawin ng mayaman. So, come to think of it, mga kapatid, no? Come to think of it. Pag-isipan nyo maigi. Para saan? Gusto mo bang yumaman? Yes or no? Gusto mong yumaman, yes or no? O ito yung tanong, para saan? Diba? Para saan? So, ito pong tanong na to, kung gusto mong yumaman, para saan? Yan po ay nasagot ko nung college po ako. No? Nung college po ako, natuklasan ko na, shucks, kailangan palang yumaman. Ito pala, yung detalyadong dahilan bakit kailangan mong yumaman. Are you ready? Are you ready? Oh, ito na. Ito po yung tinatawag na, grabe yung build up, no? Tapos yung topic, ito yon. Okay. Ito yung topic. Ito po yung tinatawag na Maslow's Hierarchy of Needs. Okay, Maslow's Hierarchy of Needs. Maslow's Hierarchy of Needs. So, ano po ba to? Actually, marami ng mga mas latest version na ito, no? Pero ito kasi yung original. Ito yung original na talagang inimbento po ni Maslow. Kumbaga, pinag-aralan niya yung humanity, yung pagiging tao, and ito po yung natuklasan niya. Ito po yung mga pagkakasunod-sunod, ibig sabihin nga hierarchy. Ibig sabihin po ng hierarchy, yung pagkakasunod-sunod. Ito po yung pagkakasunod-sunod ng ating pangangailangan. Okay? So sa bandang baba po, makikita po natin dito, nakalagay po dyan, physiological needs. Physiological needs. Ito po yung pangangailangan natin na may kinalaman sa malinis na hangin o sariwang hangin na pwede nating langhapin, di ba? Para tayo mabuhay. Tubig, drinkable, potable water. Tama ba yung term ko? Potable water, di ba? Yung pwedeng inumin na tubig. And of course, food, shelter, sleep, clothing, and reproduction. Now, alam niyo po ba na maraming mga tao, wala silang access sa mga to. No? Maraming mga tao, they don't have any access sa basic physiological needs. Wala silang access sa malinis na hangin, wala silang access sa maayos na tubig, wala silang access sa maayos na tirahan, o wala silang access, no, sa maayos na tulog, pananamit, and reproduction. So, may mga tao na nakatira sila sa very polluted na lugar. Kaya kung ikaw, yung lugar mo ngayon ay kaaya-aya naman kahit papano, do tayo sa Metro Manila, polluted yung hinihinga natin, pero 'di ba? Hindi pa rin sa nakakamatay. Ikaw naman kung meron kang tubig, drinkable water,
malaking bagay po yun kasi maraming ang tao, hindi nga ganun. Now, ano ba yung sinasabi dito? Kung mapapansin nyo po, yung physiological needs natin, ang libre lang po doon yung hangin. Tama ho ba? No? Ang libre lang po doon yung hangin. Minsan nga, pagka nasa ospital ka, yung oxygen mismo, may bayad pa din. Eh. Tama, mali. Di ba? Pag na-hospital ka, yung oxygen tank, may binabayad doon. Kaya parang kung isipin mo, lahat talaga binibili. So, pagkain, binibili. Not unless ikaw nag-farm ng sarili mo. Kaya lang, para makapag-farm ka rin, magastos din yun. Para makapagtanim ka, magastos din yun. So, nakuha niyo po yung punto na kung mapapansin niyo po, nung college po ako, nung narinig ko to, yung physiological needs o yung hierarchy of needs, yung pagkakasunod-sunod ng needs, naisip ko na majority dito kailangan natin talaga, dapat yumaman tayo. Now, here's the premise. Ito po yung premise. Maraming tao, nasisira yung buhay nila o nawawariwat yung buhay nila, namamali yung buhay nila kasi inuuna yung pangangailangan na nasa ibabaw nang hindi pa natatapos yung nasa ilalim. Alam niyo po yung hierarchy of needs kanina, di ba? Nakakorte pong, ano pong korte yon? Ano pong korte yon? Malit yung tuktok, tas mahaba yung ilalim. Ano pong korte yung ganito? Anong korte yan? Anong tawag natin dyan? Triangle. Okay? Triangle. Kung gagawin mong four-dimensionals yan, kung gagawin natin three-dimensional yan, ano yung korteng meron ganyan? Cone ba? Oh, pwedeng cone. Pyramid. Yes, tama. Pyramid. So, pyramid. Kanta po ni Charis Pempengo, di ba? Pyramid, dyan naubos pera ko, dyan nakuha cellphone ko, dyan sa pyramid. O, kaya huwag kayo magpipiramiding ah. Huwag kayo sasali sa mga ganun. Yung pera-pera lang. Di ba? Pero hindi. Balik tayo. Na-distract na ako. Sa pyramid. Oh, pagka ngayon yung pyramid binaliktad mo, ang ginawa mo, yung tuktok, yung nilagay mo sa baba, tapos yung makapal na base yung nasa ibabaw, ano mangyayari? Di ba magko-collapse? So, ulitin ko po, marami pong tao, kung ba't po nawariwat yung buhay nila, ba't nawala sila sa maayos na pamumuhay? Kasi, hindi pa nga nasusolve yung nasa pinakailalim, nauna na sila dun sa ibabaw. Nagkakaintindihan po? Nakukuha nyo? Nakukuha nyo? So, ano ba yung pinakailalim? Ano yung main goal natin doon? Ang main goal natin doon, dapat ay makumpleto natin, mawala po sa isipan natin yung gastusin na yon. Sino dito nabubuhay na araw-araw iniisip mo, problema mo yung kakainin mo bukas? Di ba? May mga taong ganun eh. Nabubuhay sila sa pang-araw-araw lang. Tatrabaho ko ngayon para may kakainin ako ngayon. Ang tatay ko po dati, aalis po yun ng umaga. Uuwi po yun ng tanghali para po may makain kami. Tapos aalis po yun ng hapon, uwi po yun, may hapunan na kami. Napapansin ko po yun, pagka yun na hindi nakaalis ng maaga, wala ho kami tanghalian. Kami po ay magsasalo-salo na sa hapunan. So, literal po yung buhay namin, isang kahit, isang tuka. Alam niyo po yun? Alam niyo po yung ganung buhay? So, ganun po yung buhay namin dati, isang kahit, isang tuka. Kung mapapansin mo, dun pa lang sa physiological needs pa lang, hindi na kami makaget over pa. Hindi pa kami makalagpas. So, ang goal natin, bakit natin kailangan yumaman? Para makalagpas tayo dyan. Diba? Hindi mo na iisipin kung may kakainin ka pa bukas. Alam mo kung ano yung isipin mo? Ano yung kakainin mo bukas? Saan kayo kakain bukas? Saang restaurant na naman kayo magsasalo-salo ng pamilya mo? Anong putahin na naman yung lulutuin nyo? 'Di ba? Kasi kapag wala kang pera, pag hindi mo pa nasusolve yan,
Pag hindi ka pa rin yumayaman, ano yung problema mo? May kakainin ba bukas? Di ba? Yun yung tanong eh, may kakainin ba bukas? Pero alam mo, ang masaya, kapag ka dumami pera mo, wala ka na magiging problema sa iyong pagkain. Oh, sino dito, pinoproblema buwan-buwan yung tahanan niya? Ba, kasama sa basic physiological needs yan, yung pamamahay. Oh. Every month na problema ka, hala, baka mapalayas ako dito. Hala, saan kaya? Alam mo yun, baka makakabayad ba ako? So ang goal natin, makawala sa ganun. Ang goal natin, dumami yung pera mo ng sobra-sobra na makabili ka ng sarili mong bahay. Hindi ka na nangungupahan. Gusto nyo ba yon? At yung bahay na binili mo, hindi 30 years to pay sa pag-ibig ha. Marami kasing nagyayabang-yabang. Meron ako dito, bahay. Nakabili na ako ng bahay. Talaga, magkano bili mo? 30 years to pay sa pag-ibig. O wala pong mali doon sa 30 years to pay sa pag-ibig. Wala pong mali doon. Kaya lang isipin mo, 30 years kang may utang. Di ba? Pag inisip mo maigi, 30 years kang may utang. Ang haba nun. Okay naman yon. At least meron ka na. Pero ang goal mo, di ba, makabili ng dream house mo. Makabili ng dream house mo. So, eventually, doon tayo papunta. Diba? Makabili tayo ng dream house. And hindi ka na problema sa pananamit. Kasi naalala ko dati nung bata po ako, yung pagpasok ko ng first year college, yung uniform ko, hanggang fourth year college, yun pa rin yung uniform ko. Grabe no? Yung damit ko po nung dati, tatatlo lang. Meron po akong dilaw na polo shirt, violet na polo shirt, tsaka po black na polo shirt. So naalala ko po yun. Diba? Gano'ng kasarap na nabibili mo yung mga bagay na gusto mo, mga pananamit na gusto mo. Masarap ba yun? Lalo na sa mga babae. Naranasan nyo na pumasok sa mall, tapos may nakita kang gusto mong sandals. Wala namang kasalanan yung sandals sa'yo. Pinagbantaan mo. Anong sabi mo doon sa sandals? Babalikan kita. Di ba? Hindi ka naman inaano. Pinagbabantaan mo pa. Parang makikipag-away ka pa. Huwag ka makawala ah. Diyan ka lang. Babalikan kita. Kala mo may riot eh. Di ba? So physiological needs yon, physiological needs. Importante po yun. So goal natin ha. Goal natin na dumami talaga yung pera natin. And of course, yung sleep. Kasama po sa physiological needs po yan. Tinuro ko ano nakaraan sa, nung tinuro ko ano nakaraan sa LMC, na isa po sa mga goal natin talaga ay magkaroon ng magandang higaan. Hindi po himlayan na ha. Higaan po muna. Baka mamaya ginigol mo na, himlayan na agad. Higaan, no? Magkaroon po tayo ng magandang higaan. So, naalala ko po dati, nung ako po ay bata, natutulog po ako nagsimula po ako sa banig. Eh. Alam niyo yung banig? Meron pa bang mga nagbabanig dito? Diba? Siyempre. Masarap po yung banig pag ikaw ay nasa probinsya at nasa kubo. No? Pero ang banig ho, sa konkreto, anak ng tipaklong, napakasakit po sa likod niyan. Tama ho? Masarap po ang banig pag ikaw ay nagbabakasyon, nasa probinsya ka, at nasa kubo ka, tapos merong silong, ramdam na ramdam mo ang lamig, di ba? Tama ho? Tama ba? Tama. Pero pagka sa konkreto na yan, masakit po sa likod yan. So nagsimula po ako sa banig. Tapos meron po ako nabili yung kutsyon. Ganito kakapal. Uratex. Uratex po. Pero ang spelling, letter O po yung simula. Oratex. Nakakita na po kayo ng ganon? Oratex. Yung, yung mga peke po sa palengke. Nakabili po ako ng ganun dati. Nakaganon ako dati. Tapos nakabili ako ng tunay na Uratex na. Grabe. Sabi ko, this is it. Payaman na. Pero sa sahig pa rin po ako natutulog. Kutsyon pa rin. Hanggang sa kami po ni Mentor Val dati. Naka, nung nagsama po kami, no? Kami po, naka-sofa bed nun. Alam niyo po yung sofa bed? Meron po kami sofa bed. So yung sofa bed namin na yun, pag umaga po, yun yung upuan namin. Doon kami kumakain. Tapos pagka gabi na, nagiging kama po yun.
Doon naman po kami natutulog. Grabe, no? Ngayon po kahit papaano naka-bed frame po kami. Yung kama po namin, meron ng headboard, no? Alam niyo yung headboard? Alam niyo yung headboard? Narinig niyo na yung headboard? Dati hindi ko naintindihan kung ano yung headboard eh. Ngayon po may headboard na yung kama namin. So nagpagawa po si Mentor Bal ng lagayan ng kama. Mabot po ng mga 70,000 yon siguro. Hindi ko matandaan. So higaan yun, di ba? Grabe, no? Saya ba? Tulugan mo, ganun lang. Tapos yung kutsyon mo. Yung unan po namin, memory foam. Yung unan po namin, memory foam. Yung isang unan po namin, tag si 6,000. Meron pong 4,000, 6,000. Ganyan. Unan. Yung pag humiga ka, yung korte ng mukha mo, bumabakat dun sa unan mo. Saya, no? So, basic physiological needs. Hindi na rin ho namin problema yung pagkain. Obvious ba? Ha? Obvious ba? Mukha ba ako nagugutom pa ngayon? Tignan mo nga itsura ko, mukhang dapat nang gutumin eh, di ba? So, sobra na nga eh. So kahit pa paano, hindi pa po kami mayaman pero yung physiological needs, kahit pa paano natapos na natin yan. Okay. Ngayon, after po ng physiological needs, gusto niyo ba yon? Gusto niyo matapos din sa inyo yun? Hindi na kayo mamroblema sa pagkain, hindi na kayo mamroblema sa bahay, di ba? Pag yumaman ka, hindi ka pa man makabili or dumami pera mo, hindi ka pa man makabili ng sarili mong bahay. Punta mo yung landlady mo, sabi mo, ito bayad, 1 taon, huwag mo akong guguluhin ng 1 taon. Pag ako, ginulo mo ng 1 taon, nakita ko yung pagmumukha mo, palalayasin kita sa sarili mong pamamahay, di ba? Ganunin mo yung landlady mo. Kasi di ba, ganun yung pagbabanta niya eh. Pagka kayo, nakita ko pa dyan, palalayasin ko nga kayo. Hindi pa kayo umalis dyan. Papapulis ko kayo, ganun yung mga sinasabi. Ngayon, baliktarin mo. Ikaw magbayad ng 1 taon, sabi mo, huwag ka magpapakita sa akin ng 1 taon. Di ba? Hindi pa man masyado marami pera po, pero pwede mong gawin yan. Nagkakaintindihan po tayo. Now, ito po yung level 2. No? After po noon, natapos mo na, may pera ka na, may sapat na pera ka na, hindi ka na, may cash flow ka na pumapasok, hindi ka na naman problema. Pupunta po tayo dito sa level 2, safety needs. No? Kung kanina po, physiological needs. Ngayon po, safety needs. Ano po yung safety needs? Nandyan po yung personal security, yung employment o yung kung hindi man employment dahil negosyante tayo, nakalagay po dyan, yung resources. No? And of course, yung health, nandyan din po, tsaka yung property. So personal security, yung employment po yan, ang ibig sabihin po niyan yung savings natin, yung resources natin. So yan po yung number 2. Yan po yung number 2. Kaya nga hindi ko makakalimutan yung nanay ko nung bata po ako. Sabi sa akin ng nanay ko, MC, pag ikaw ay mag-aasawa, dapat minimum meron kang 1 milyon sa bangko. Siyempre, bata pa ako noon. Sabi ko, bakit ma? Nabibili ba ang pag-ibig? Ganun yung mga argument ko. Di ba? Ganun yung mga argument ko. Sabi niya, hindi mo mabibili ang pag-ibig. Tinuturuan ako ng nanay ko. Ito yung turo sa akin ng nanay ko. Sabi niya sa akin, hindi mo mabibili yung pag-ibig. Pero, pag ang kahirapan pumasok sa pamamahay ninyo, ang pag-ibig lumalabas sa pinto. So, syempre, as a young kid, hindi ko po masyadong maintindihan. No? Hindi ko po masyadong maintindihan. Pero ngayon, no, sabi ko nga sa inyo, nag-college ako, naintindihan ko na oo nga, no, after ng physiological needs, pag na-solve mo yun, kailangan ma-secure mo na yung sarili mo. Ma-secure mo yung family mo. Na kailangan may safety and security. So, dapat may enough savings. Sino po sa inyo, yung pagka nagka-emergency bukas, 100,000 kayang magbayad sa ospital? Diba? So, pag-isipan mo maigi yun. Doon pa lang. Kaya marami hong tao, nakakaramdam na ng sakit, hindi pa rin nagpapa-check up kasi ang iniisip walang pera pambayad. Tama ho? Tama? Maraming tao, hindi man lang makapagpa-check up kasi natatakot sa doktor. Pero ang totoo, hindi naman sa doktor takot. Takot sa gastusin.
'Di ba? Maraming tao takot na takot mawalan ng trabaho. Parang ikaw, takot na takot ka mag-resign. Kasi iniisip mo na baka wala ka ng sweldo. Kailangan ko yung sweldo ko eh. Kailangan ko yung quincenas katapusan ko eh. Hindi po ikaw, yung katabi mo. Kasi tinamaan ka. Sa ang tawag po doon, safety and security. Di ba? Ikaw na naka-green at hindi, joke lang. O ikaw, kailangan magre-resign dyan. Di ba? Yun, so naiintindihan nyo, ba't di ka makapag-resign? Kasi natatakot ka pa. Hindi pa na-fulfill yung safety and security mo. So, ibig sabihin, kulang ka pa sa maraming pera o maraming cash flow. Kaya ako, nag-resign ako 4 months sa business. Hindi pa malaki kinikita ko, pero nag-full-time na ako sa business agad. O yun, congratulations, Mary Jean. Si Jean pala to, oy. Congratulations, full-time na siya sa Sabado. O nga, no. March 17, full-time na siya eh. Sinabi niya sa amin yun. Congratulations po. Malaya ka na. Yeah. Hindi ka na. Grabe guys. Iyoko na nga, baka masakta yung ibang ano dito. Kumakain-kain ka pa dyan, hindi ka naman makapag-resign. Di ba? Sabi ng mga taga-LMC, kilala namin yan, mentor. Sino sinasabi mo? Paborito ko siya sa LMC kasi nasa kanan ko siya eh. So, di ba? Yun yun. It's because hindi mo pa nasusolve yung physiological needs mo. Hindi ka pa nakapunta sa level 2. So, pag nasa level 2 ka na, ang goal mo na dyan, magkaroon ng property. Nandiyan na yun, yung magkaroon ka ng bahay, cash flow, maayos na business. So, yung nanay ko, sinabi niya sa akin yung bago ako magpakasal, kailangan may 1 milyon ka. So, lo and behold, yung ginastos po namin sa papakasal namin, 700,000. So, tama yung nanay ko. Nung kinasal po kami, 700,000 po ginastos namin doon. So, kahit pa paano, 10 bisita namin eh. Nung kinasal po kami, 10 bisita namin, 700,000 gastos namin. Paano nangyari yun? Isipin nyo na lang kung gaano kami kasira ulo ng mga panahon na yun. Paano nangyari 700,000 yung gastos? So yan po yung level 2. Yan po yung level 2. Naintindihan nyo? Safety and security. Pag may na-hospital, safe kayo. May emergency fund ka. May insurance ka. Diba? Meron kang para sa iyo, no? Na hindi mamomroblema yung pamilya mo. Ngayon, ito po yung level 3. Kaya maraming problemado sa buhay kasi ito yung inuna. Ito yung inuna. Yung level 3 po, love and belongingness. Friendship, intimacy, family, sense of connection. So, maraming tao kung bakit sila nahihirapan sa buhay nila kasi inuna landi. Wala pa kang pampakain sa sarili. Basic needs, di ba? Basic, tas safety. Hindi pa nga kayang buhayin yung sarili nang damay pang hinayupak. Basta tayo'y magkasama. Diba? Love will keep us alive. Wow, love will keep us alive. Balag saging, basta labing-labing. Uy, tama. Diba? Ganyan mag-isip yung mga sira yung kokote. Pero mahal ko siya. Ano ipapakain mo dyan? Hotdog na naman. Hindi naman pinrito pero sunog. With egg daw. With egg. Hindi pantay yan. Hindi yan pantay. May strong leg, weak leg yan. Hindi balance. Debit credit yan, binabalance sa mga accountant. Debit, no? So, ito po yung nagiging problema. Hindi ko po sinasabi na kayo ho ay wag umibig, no? Kaya lang,
gusto ko pong maintindihan ninyo na bago nyo atupagin yung puro pag-ibig na yan, ayusin nyo muna yung physiological needs, tsaka yung inyong safety and security needs. Level 1, level 2 muna tayo. Yung iba, diretso level 3 agad eh. Naiintindihan nyo po? Di ba? Kaya problema ka. Okay, mentor, hindi ba okay yun? Actually, wala naman ako, hindi ako nagsasabi ng tama o mali. No? Hindi ako nagsasabi ng tama o mali. Kasi may mga taong bata nagkaanak, naging maganda naman yung naging buhay nila. Meron namang talagang inayos mo na yung sarili, nung nag-asawa, hindi rin naman naging successful yung pag-aasawa niya. Pero may mga taong talagang ideally nasundan nila. Diba? Bago sila nag-asawa, kahit papano, hindi na sila problemado sa pera. Ang hirap po kaya na wala problemado ka sa pera tapos mag-aasawa ka bigla. Tama ba? Mali ba ako? Mali ba yung sinasabi ko? Di ba tama naman? Di ba? Mandadamay ka pa ng kahirapan mo. Sa mga sa mga babae, hindi po pwedeng mapakain ng kilig. Di ba? Buwang na buwang ka sa nanliligaw sa'yo. Buwang na buwang ka sa pag-ibig. Pagka nagutom kayo, subukan mo. Pwede ba yon? Lalapit sa yung nanay mo, ay yung anak mo, yari nanay ka, lalapit yung anak mo. Nay, gugutom na po ako. Sasabihin mo, okay lang yan anak, I love you. Pwede ba yun? Di ba? Mabubusog ba yung anak mo sa ganun? Hindi ho. Napakamahal ho ng diaper. Tataiyan lang ng anak mo. Di ba? Iihian lang ng anak mo. Ako yun, naiintindihan niyo yung sinasabi ko. So, ngayon, pag maayos yung physiological needs mo at maayos yung iyong basic safety and security, so nakakapag-savings ka, o di kaya ikaw ay sobra-sobra na, may emergency fund ka na, may mga properties ka na, may maayos na yung business mo, at trabaho mo na yung negosyo natin sa Diamonds, may cash flow ka na 100,000, 200,000 every month, siguradong income mo na sa business. Tsaka mo ngayon pagtuunan ng pansin yan, no? Mapapansin niyo po yung mga top earners natin, like sila Ray Potestad, sila Warren Trinidad. Pag kinakita niyo po yung mga post nila sa FB ngayon, makikita niyo po na most of their times, they spend it with their family. Di ba? Kayo, sa lahat ng mga nagtatrabaho dito, ba't ka ba nagtatrabaho? Ba't ka ba nagpapakahirap dyan? Di ba? Para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Tama, mali. Ngayon, kung kikita ka naman ng salapi, kung kikita ka naman ng pera, na may leverage income ka, na kahit wala ka doon, kahit kasama mo pamilya mo, hindi mo ba i-spend yung oras na yun para sa pamilya mo? 'Di ba? Kasi ako, yun yung paniniwala ko talaga eh, na ba't ko to ginagalingan? Ba't ko to itotodo? Ba't kailangan ma-solve ko yung physiological needs ko and ma-solve ko yung basic safety and security? It's because I want to spend time with my family. At hindi lang family, even those people na very close to me. Kasi hindi yung love and belongingness hindi lang naman natatapos 'yan sa loob ng pamamahay. O babalikan natin dito, ano nakalagay diyan? Friendship, 'di ba? Friendship. Of course, yung intimacy, ito yung romantic relationship mo. Family, tsaka yung sense of connection mo sa society. Pagka ho, ikaw ay nandyan na sa level na yan, diyan mo po makikilala yung mga tunay mong kaibigan. Diyan mo makikilala ngayon yung mga tunay mong kaibigan. Diyan kayo magkakaroon ng maraming oras para sa isa't isa. So, diyan mo rin makukuha yung love and belongingness sa family. Nakukuha niyo po, sa mga nag-a-abroad dito, kahit anong laki ng kita mong ng pera sa abroad, iba pa rin pag may oras ka sa pamilya mo. O, ngayon ganito naman. Sa maraming oras sa pamilya dito, iba pa rin pag marami kang pera. Hindi pwedeng oras lang. Hindi pwedeng pera lang. Kailangan dalawa po 'yun magkasama. Yun po ang yun po ang ingredients. Parang ganito 'yan. Papaintindi ko po sa inyo. Sabi sa akin ng mentor ko, the best way
to show that you love somebody is to spend time with that somebody. Sabi pa ng mentor ko, how can you tell me you love me if you do not have time for me? Yes, tama, di ba? How, how could you say you love me when you would go and leave me? Could you pray? Hindi ko na alam yung lyrics eh. Pero, how could you say you love me if you would go and leave me? Diba? Nagmahalan tayo, tapos LDR din. O bakit? Ba't ba nag-LDR? Dahil trip-trip lang? Mga kapatid, kaya nag-LDR dahil sa salapi. Kaya may long distance relationship dahil sa salapi. Bakit may mga naghihiwalay dahil sa salapi? Kaya nga sabi ko sa inyo, college pa lang ako, nung narinig ko itong lesson na to, isa na yung tumatak sa isip ko, kailangan yumaman ako. Para pagka nagka-jowa ako, hindi namin kailangan maghiwalay para kumita ng pera. Walang kailangan mang iwan. O, sa mga nag-abroad na, LDR kayo, galingan natin sa business. Itodo natin para kumita ka ng malaki dito tapos makauwi ka na. At pag uwi mo, bumili ka na kagad ng maraming max out, di ba? Yun na talaga yung gagawin mo. Todo-todo na, mamiss mo yung, di ba? Naiintindihan nyo ba yung sinasabi ko? How can you say that you love somebody if you don't have time for that somebody? Okay, may kadugtong yon, sabi ng mentor ko. Diba? Sabi ng mentor ko, the best way to show that you love somebody is to spend time. Ito ngayon yung sabi ng mentor ko. The best way to spend time is to spend money. Sabi ng mentor ko sa akin. Diba? Yung may oras ka sa pamilya mo and you actually spend money together. Tama? Kasi pwede naman eh. Na pwede naman, hindi po yung pera yung nagpapasaya. O, lilinawin ko po ito, kahit gaano karami yung pera mo, pwedeng miserable pa rin buhay mo kung hindi ka masaya. Pero kahit wala ka namang pera, pwede kang maging masaya. Ngayon, ito yung maganda. Marami ka ng pera, masaya ka pa. So, paano mo gagawin yon? Paano mo gagawin yon? O, paano mangyayari yon? You spend time with your family and you spend money with your family na maging intentional ka sa paggamit mo ng pera. So parang ganito, halimbawa, pag dumami pera mo, magbabakasyon kayo ng pamilya mo, magta-travel kayo abroad. Yes or no? Posible ba yon mangyari kung wala kang pera? Sa mga nasa Metro Manila, meron namang mura. Manila Zoo. Di ba? Manila Zoo, mura lang eh. Magkano na ba entrance sa Manila Zoo ngayon? Di ba? Kasama mo, jowa mo, mag-Manila Zoo kayo. Pwede. Di ba? Sabi mo, Manila Zoo tayo, Han. Pag nasa loob na kayo, Han, there's so many animals here, you know. Look, Han, giraffe, long neck. Yeah. Diba? Turo mo yung snake. Look, Han, no? Snake. Ha? Pag nakakita ka ng rabbit, look, Han, rabbit. Kuneho mi eh. Di ba? So, nagagets mo, pwede naman mura. You can actually be happy na mura. Sa Circle, pwede. May nagsuggest, sa Circle. Sa Luneta. Marami namang hindi magastos. Kaya lang, imagine mo rin kung you have the capacity, diba, to actually spend money with your family. Masarap ba yun? Masarap ba yun? Kaya lang, hindi nga mangyayari yun. Baliktad, no? Pag inuna mo yung love and belongingness nang hindi ka pa secured, mamomroblema ka talaga. Lalo na pag nagkaanak ka. Totoo po yun. Pagka wala kang pera, nagkaanak ka, dahil inuna mo yung love and belongingness before safety and security, ang gatas ng anak mo, bona. 100% sure yan. Kasi yun yung pinakamura. Tama ba? Puro asukal. Papainom mong gatas sa anak mo. Ang diaper, happy. EQ, bawal Pampers kasi mahal eh. Doon tayo sa mura. Oh, yung iba, beer brand lang. Wala naman hong mali dyan. Alam nyo kung ano yung mali? Inuna mo yan kaysa ayusin yung buhay mo muna.
Pwede rin, Alam niyo yung wala, yung mga rich kid na 'to hindi nila alam yung Yung pinagpakuluan ng sinaing, yun, yun. Alam ko yun. Kasi yung mga magulang ko inuna rin po yung landi, eh. Bago kaya lumabas po ako sa sinapupunan ng nanay ko na mahirap po kami. Naranasan ko po yung mahirap na buhay. Do'n po ako lumaki. Eh, sabi ko nga hindi ka naman makakapili ng magulang mo, pero mapipili mo kung anong buhay yung puwede mong ibigay sa pamilya mo. Tama ho, tama. So, sa'kin sa mga single dito, ayusin muna natin. Ngayon sa may mga pamilya na, nandiyan na yan, eh. Wala ka namang ibalik mo sa sinapupunan mo yung anak mo, laki na niyan. Hindi na kasya sa puwerta mo yan, di ba? Hindi mo na mapapasok ulit yan. Galingan natin sa business. Okay. So, ito ay paalala sa mga single na tsaka na muna yan landi. Tsaka na muna yung pag-ibig na yan. Tsaka na muna yan. Ayusin muna natin yung physiological needs, yung safety needs. O nagre-react si Coach Norman, bihira mag-chat to si Coach Norman, pero sabi niya yes daw. Di ba? Tsaka na muna yan. Ngayon, kung may girlfriend ka na, alam ka na mahiwalayan mo yan, nandiyan na yan. Eh. Kung may asawa ka na, pinakamainam talaga, pagtulungan nyo, galingan nyo sa buhay. Diba? Parang kami ni Mentor Val, hindi naman kami mayaman pa, hindi pa namin nararanasan yung sobrang sarap na buhay. Pero kahit papaano, alam namin na pinagtutulungan namin. Diba? Nakatira kami sa komportableng bahay, nakakapagbakasyon kami from time to time, nakapunta kami ng iba't ibang bansa, may sasakyan kami, and all these things nararanasan po namin. Lahat yan galing sa business natin. So, sama makikita mo, na-solve namin yung physiological needs, tapos safety and security. Kaya nai-spend namin yung time namin with our babies, di ba? Meron kaming oras para kay Alex, na paggising ni Alex, kami yung unang nakikita, kasi wala naman kaming trabaho eh. Pag bago matulog si Alex, sila magkasama ng mami niya, kami magkasama ni Alex, di ba? Alam mo yun, na susubaybayan namin yung paglaki ng bata. So, mahirap bilang magulang na parang natulog ka pag gising mo. 10 years old na yung anak mo. Gugulat ka, ang kinakatakot mo, may nanliligaw na or nanliligaw na yung anak mo. Ang pinaka nakakatakot po dyan, hindi mo na malayan, lola ka na pala. Diba? Parang natulog ka lang, pagising mo, lola ka na. May sarili ng pamilya yung anak mo. Hindi mo man lang masyadong na-spend time with them, di ba? Kaya, yun nga. Sabi nga ng mentor ko pag ikaw daw ay nagkaanak, hanggat yung anak mo, pabuhat ng pabuhat sa'yo, buhatin mo ng buhatin. Kasi darating yung time, iba na yung binubuhat niyan. Sabi ng mentor ko, pag yung anak mo gusto makipaglaro na makipaglaro sa'yo, makipaglaro ka. Kasi darating yung time, iba na gustong kalaro niyan. Tama? Yung anak mo, hanggat baby pa yan, hanggat bata pa yan, halikan mo ng halikan. Kasi darating yung time, ayaw na makipaghalikan sa'yo niyan. Nahihiya na. Iba na gustong kahalikan niyan. Tama ho? Diba? Kaya sulitin natin yung love and belongingness na yan sa family natin, sa asawa natin. And yun nga, no, may mga nakilala ko. Sabi niya, mentor, alam mo ba sa pamilya namin, ako po yung tumayong nanay at tatay ng mga anak. Kasi yung asawa ko nasa malayo. So, mahirap yun. Hindi ho madali yun. Kaya ngayon na nasa business tayo, galingan talaga natin. Todo talaga natin. Okay? And then, yung pangapat po, ito po yung tinatawag nating esteem. So, ano po yung esteem? Diyan ho pumapasok yung self-esteem na tinatawag. Yan ho ipangangailangan din natin. Yung tayo ho ay nire-respeto, may self-esteem, maayos yung pagtingin natin sa sarili natin, status, recognition, strength, and freedom. No, wala hong kumokontrol sa atin, hindi ho tayo alipin ng kahit na sino. And recognize yung ating efforts. Kaya ho, sobrang saya pag dumating ho tayo sa punto na to na okay yung pamilya natin, okay yung safety needs natin, okay physiological needs natin. Ang concern naman natin yan yung sarili natin na magkaroon tayo ng respeto, no? Magkaroon tayo ng bilang. Okay, magkaroon tayo ng bilang sa ating syudad o komunidad. And then yung sunod po is self-actualization. Yung self-actualization po, ito po yung punto ng buhay natin na
na-maximize na natin lahat ng potential natin, na ilabas po natin yung potential natin. So, doon po sa esteem, ito po yung parte ng buhay natin kung saan ang goal mo na makapag-iwan ka ng legacy. Alam niyo po yon, iniisip mo na pag ako nawala, okay lang kasi yung pamilya ko okay naman sila. And meron akong nagawang tama sa mundo. So, nandyan na yung philanthropist ka na, nagdo-donate ka na, may foundation ka na, tumutulong ka na sa maraming nangangailangan. Bakit? Kasi tapos ka na nga eh. Una sa sarili mo, natulungan mo na. Tapos, secured na yung family mo, secured na yung mga friends mo. Yung extended family mo, secured na rin sila. This time, community na, tumutulong ka na sa community, iniisip mo na. Okay, bakit maraming tao, uulitin ko po, fucked up yung buhay nila? Kasi inunan nila yung pagtulong sa community bago tulungan yung sarili. Inubos yung pera kaka-donate. Inubos yung oras kaka-serve sa community. Wala akong mali doon ha, wala akong mali doon. Kaya lang kung bakit, ine-explain ko lang sa inyo, bakit hindi ho sila umasenso. Kasi nga, mali yung kanilang pagkakasunod-sunod. Inuna nila yung paglilingkod sa bayan, paglilingkod sa mga nangangailangan, nang sila mismo nangangailangan din. Nakuha niya po yung puto. Sabi ko ng mentor ko, charity begins at home. So, kung gusto mo magkaroon ng charity o tumulong sa charity o maglingkod, ang unang-una mong paglingkuran, yung sarili mong pamamahay. Charity begins at home. So, pwede naman eh. Pwede ka namang tumulong sa ibang tao, di ba? Through volunteer act. Pero, yun nga, kailangan yung oras mo hindi doon nauubos lahat. Ulitin ko po yun na, kailangan yung oras mo hindi doon nauubos lahat. To the point na nakakalimutan mong may pamilya ka, to the point na nakakalimutan mong may business ka. Di ba? Naalala ko po yung lola ko. Yung lola ko po, niregaluhan po yan ng nanay ko ng negosyo. Ang business po na niregalo sa kanya, store, sari-sari store. Alam niyo po, yung lola ko, active na active po sa simbahan yun. Ulitin ko, wala akong mali dito, pero gusto ko lang ikwento sa inyo. Ngayon, ang ginagawa ko ng lola ko, every time ho meron silang pagtitipon sa simbahan, lahat ho ng paninda niya, dinadala niya doon, pinamimigay niya ho ng libre. Diba? Mabuti po yung puso ng lola ko. Mabuti ho yung kanyang hangarin, kaya lang mali ho yung diskarte niya. So yung nanay ko, bibigyan na naman siya ng puhunan. O, hanggang sa dumating yung point, hindi na kinaya. Kasi bakit? Lahat ng paninda, pinamimigay lang niya. Hindi nagnenegosyo. Nakuha niyo po yung punto. Ganon din sa oras natin. Kung gusto mo ng esteem, gusto mo makaramdam ng ikaw ay merong kang bilang sa iyong komunidad sa pamamagitan ng paglilingkod, mga kapatid, magpayaman ka muna. Tsaka mo naintindihin yung esteem pagtapos ka na sa physiological needs, safety and security, love and belongingness, tsaka pa lang po papasok yung esteem. Kaya ho kami, no, mapapansin nyo, kami po ni Mentor Bal, kami po ay miyembro ng Rotary Club. So, civic club po yun na tumutulong sa maraming tao. Alam niyo po, kami po yung pinakamahirap dun sa chapter ho namin, dun sa club namin. Masasabi ko po kami po yung pinakahampas lupa. Yung mga kasama po namin doon, sobrang mga milyonaryo at bilyonaryo pa nga iba. As in. Kaya, alam mo yun, sabi ko, ang sarap yumaman kasi ang sarap ng maraming natutulungan. Tama ba? Tama? So, may volunteerism, tapos meron ding maraming pera na itutulong mo sa maraming tao. And then lastly, na needs natin is yung self-actualization. Ito po yung punto ng buhay mo na masasabi mong, Lord, handa na ako. Pwede mo na akong kunin. Pwede na. Nagawa ko na lahat. Okay na yung pamilya ko, okay na yung komunidad ko, na-maximize ko na yung respetong pwede kong makuha sa mga tao, natulungan ko na sila, marami na akong naabot na pangarap. Pwede mo na masabi, Lord, salamat. Pwede mo na akong kunin. Di ba? Alam mo yun, maraming tao hindi dumating sa self-actualization. Alam mo kung ano yung panalangin nila? Lord, kunin mo na ako, hindi ko na kaya, hirap na hirap na. Di ba? Di ba? Maraming tao ganyan. Lord, kunin mo na ako, hindi ko na kaya. Hirap na hirap na. So, ulitin ko mga kapatid.
Ngayon, ang assignment ninyo, balikan ninyo yung inyong mga sariling status. Asan ka na kaya diyan? Ano na kaya yung binibigyan mo ng attention, no? Basic needs pa rin ba? Safety needs ka na? Love and belongingness, ang concern mo, pamilya mo na? Anong iiwan mo sa pamilya mo? Anong experience ninyo together? O nandun ka na sa esteem? Gusto mo na ng legacy? Or ikaw ba ay self-actualize na? Ibig sabihin ng self-actualize. Masasabi mong lahat ng pwede mong maranasan sa mundong ibabaw, naranasan mo na at nag-enjoy ka na. Solve ka na in short. Okay? So, pag-isipan nyo po maigi yan. Ba't ko tinuro sa inyo? Ba't ko tinuro sa inyo to? Para saan? Para saan? Kasi nga, yun nga ulitin ko, maraming tao, akala nila dahil meron na silang love life, dahil sila ay naglilingkod sa community, dahil sila ay kahit papaano may bahay naman, kahit papaano nakakakain naman, ang tanong, yan na ba yung buhay na gusto mo? Kaya ko kinento yung kanina kasi yung namimingwit ng isda at yung gustong mangyari ng mayamang businessman, parehas lang naman ang ending eh. Tama, parehas lang ang ending. So, pwede ka namang maglingkod nang wala kang pera. Pwede ka namang mangupahan. Tirahan pa rin naman yun. Pwede naman magsuot ng tago 100 na t-shirt sa baklaran. So, again, parehas din naman yung ending yun. Yung nararanasan ng mayaman tsaka nararanasan ng mahirap. Pareho rin naman. Kaya lang ang tanong, yan ba yung gusto mong buhay? Yung mahirap, nakakapag-travel-travel din naman, di ba? Sa kabilang barangay. May barkada rin naman sila. Hindi ka alam makapag-ibang bansa masyado. Pero ulitin ko, para saan? Bakit gusto mong yumaman? Para saan? Kaya ko tinuro sa inyo to mga kapatid, para tayo nasa isang tono na gusto nating akyatin talaga yung hierarchy. Matapos na yung problema natin sa pera, matapos na yung problema natin sa kalusugan, matapos na yung problema natin sa kaligtasan, dumating tayo sa punto ng buhay natin na masaya nating ine-enjoy. Masaya na, ine-enjoy pa yung buhay na regalo sa atin ng Panginoon. Amen? Okay ba tayo doon? So with that, maraming maraming salamat po. God bless you. Bibigyan ko kayo ng maraming oras para sa question and answer. Sana o natuto kayo doon sa 1 oras at kalahating pag-share ko po sa inyo. Sana o marami kayong mabaon. No? Ang assignment ninyo muli, pag-aralan ninyo. Nasa na ba ang stage ako? Ano na bang concern ko dito sa hierarchy na to? Okay? Tapos chat nyo ako, kwento mo sa akin kung ano yung mga na-realize ninyo.